Jeremias, Kabanata 36. Noong ika-4 na taon ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Kumuha ka ng isang sulatang balumbon at isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo laban sa Huda, sa Israel, at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa inyo mula nang una kitang kausapin, sa panahon ni Haring Josias hanggang sa kasalukuyan. Marahil kung maririnig ng taga-Huda ang lahat ng kapahamakang binabala kong iparanas sa kanila, tatalikuran nila ang kanilang masamang pamumuhay, at patatawarin ko naman sila sa kanilang kasamaan at mga kasalanan." Kaya tinawag ni Jeremias si Baruk, anak ni Nerias. Isinalaysay niya rito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, at isinulat namang lahat ni Baruk sa isang kasulatan. Pagkatapos, sinabi niya kay Baruk, "Ayaw na akong papasukin sa templo. Kaya ikaw na ang pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao. Basahin mo ng malakas ang kasulatang yan upang marinig nila ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Tumayo ka sa dakong ikaw ay maririnig ng lahat, pati ng mga Hudyong nanggaling sa kanilang bayan. Baka sa ganito'y maisipan nilang tumawag kay Yahweh at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat binabalaan na sila ni Yahweh, na labis ng napupuot at galit na galit." Sumunod naman si Baruk. Binasa niya ng malakas sa loob ng templo ang mga pahayag ni Yahweh na nakasulat sa kasulatan. Noong ika-9 na buwan ng ika-5 taon ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao'y nag-ayuno upang matamo ang paglinap ni Yahweh. Nag-ayuno ang lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa mga lungsod sa Huda. Si Baruk ay pumasok sa templo sa silid ni Gemarias na anak ni Shaphan, na kalihim ng hari. Ang silid na ito ay nasa gawing itaas, sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Mula roon, binasa niya sa mga tao ang ipinasulat sa kanya ni Jeremias. Nang marinig ni Mikayas, anak ni Gemarias at apo ni Shaphan, ang pahayag ni Yahweh na binasa ni Baruk mula sa isang kasulatan, nagpunta siya sa palasyo ng hari sa silid ng kalihim. Nagpupulong noon ang lahat ng pinuno: si Elisama ang kalihim, si Delaias na anak ni Simayas, si Elnatan na anak ni Akbor, si Gemarias na anak ni Shaphan, si Zedekias na anak ni Hananias, at lahat ng iba pang pinuno. Sinabi sa kanila ni Mikayas ang narinig niyang binasa ni Baruk sa mga tao. Inutusan ng mga pinuno si Jehudi na anak ni Netanias at apo ni Selemias mula sa lahi ni Kusi, upang sabihin kay Baruk na dalhin ang kasulatang pinasa nito sa harapan ng kapulungan. Kaya dumating si Baruk na dalang kasulatan. "Maupo ka," sabi nila, "at basahin mo sa amin ang nasa saad sa kasulatan." Binasa naman ito ni Baruk. Nang marinig nila ang buong kasulatan, may pagkabahala silang nagtinginan, at sinabi kay Baruk, "Ito'y kailangang ipaalam natin sa hari." At siya'y tinanong nila, "Paano mo na isulat ang lahat ng yan? Idinikta ba sa iyo ni Jeremias?" Sumagot si Baruk, "Ang bawat kataga nito'y idinikta po sa akin ni Jeremias, at isinulat ko naman po." At sinabi nila kay Baruk, "Magtago na kayo ni Jeremias. Huwag ninyong ipapaalam kahit kanino ang kinaroroonan ninyo." Ang kasulatan ay inilagay ng mga pinuno sa silid ni Elisama, ang kalihim ng hari. Pagkatapos, nagtungo sila sa bulwagan ng hari at ibinalita sa kanya ang lahat.
Ipinakuha ng hari ang kasulatan kay Jehudi. Kinuha naman nito ang kasulatan sa silid ni Elisama at binasa sa harapan ng hari at sa mga pinunong nakapaligid sa kanya. Noon ay ika-9 na buwan at taglamig. Ang hari nasa kanyang silid na may apoy na painitan. Kapag nakabasa si Jehudi ng 3 o 4 na hanay, pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng isang lanseta at inihahagis sa apoy. Gayon ang ginawa niya hanggang sa masunog ang buong kasulatan. Gayunman, hindi natakot o nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi ang hari, maging ang mga lingkod na kasama niya. Kahit na nakiusap sa hari sina Elnatan, Delayas at Gemarias na huwag sunugin ang kasulatan, sila'y hindi nito pinansin. Pagkatapos, iniutos ng hari sa kanyang anak na si Jeramiel na isama si Seraias na anak ni Azriel at si Selenias na anak ni Abdiel upang dakpin si Propeta Jeremias at ang kalihim nitong si Baruch. Subalit, sila'y itinago ni Yahweh. Matapos sunugin ng hari ang kasulatang ipinasulat ni Jeremias kay Baruch, sinabi ni Yahweh kay Jeremias na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Iniutos rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Jehoiakim, sinunog mo ang kasulatan, at itinatanong mo kung bakit sinulat ni Jeremias na darating ang hari ng Babylonia. Sisirain ang lupain ito at papatayin ang mga tao at hayop. Kaya ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, Haring Jehoiakim, na sino man sa mga anak mo'y walang maghahari sa trono ni David. Itatapon sa labas ang iyong bangkay at mabibilad sa init ng araw at lamig ng gabi. Paparusahan kita at ang iyong mga salinlahi, pati ang iyong mga pinuno, dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang mga babala ko'y hindi mo pinansin, gayon din ang mga taga-Jerusalem at taga-Huda. Kaya pababagsakin ko na sa inyong lahat ang mga kapahamakang ibinabanta ko. Kumuha nga si Jeremias ng isa pang kasulatan at ipinasulat muli kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Marami pang bagay na tulad ng ipinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito.